Monitor 7, Zoom in, Enhance. Ang boses ni Lucas Mendoza ay malamig at walang emosyon. Halos kasing lamig ng artipisyal na hangin sa loob ng kanyang home office. Sa dilim ng silid, ang tanging liwanag ay nagmumula sa 6 na screen na nagpapakita ng bawat sulok ng kanyang malawak na tahanan. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang mga mata ay nakatutok sa isang particular na monitor. Sa screen, isang babae na may simpleng kasuotan ang marang nagtutulak sa wheelchair ng kanyang anak. Siya si Paula Santos, ang bago, ang ika-7 sa loob ng 1 taon. Pinanood ni Lucas ang bawat galaw nito, ang paraan ng paglalagay niya ng kumot sa mga binti ni Emma, ang maingat na pag-ikot sa pasilyo. Bawat detalye ay sinusuri niya, naghahanap ng kahit anong maliit na pagkakamali. Isang senyales ng pagpapabaya, isang dahilan para patunayan na tama ang kanyang desisyon na maging ganito kahigpit. Hindi niya kayang magkamali ulit. Hindi na. Isang pamilyar na kirot ang biglang sumalakay sa kanyang sentido. Kasabay nito ang isang alaala na pilit niyang tinatakasan. Ang malakas na tunog ng pagpreno ng sasakyan, ang basag na salamin, isang sigaw na tumatawag sa kanyang pangalan. Bago ito napalitan ng katahimikan, napapikit siya ng mariin. Ang kontrol. Ito lang ang paraan para hindi na maulit ang nakaraan. Ang mga kamera na ito, ang mga monitor na ito ang kanyang kuta laban sa sakit. Ibinalik niya ang tingin sa screen. Nasa hardin na sila ngayon. Umupo si Paula sa isang bench sa tabi ng wheelchair ni Emma at nagsimulang magsalita. Masyadong mahina ang audio para marinig niya ng malinaw, pero kitang-kita niya ang sinseridad sa mukha ng babae. Walang epekto. Ilang buwan nang hindi nagsasalita si Emma. Ang tanging naririnig niya mula sa kanyang anak ay ang mahinang tunog ng paghinga nito. Ang dating masayahin at madaldal na bata ay naging isang manika na walang buhay sa isang upuan. Pinagmasdan ni Lucas si Paula habang marahan nitong sinusuklay ang buhok ni Emma. Kinakausap ito na para bang nakakaintindi ang bata. Isang bagay na hindi na ginawa ng mga naunang tagapag-alaga. Sumuko sila kaagad. Pero itong si Paula, may kakaibang tiyaga. O baka naman isa lang itong magaling na pag-arte. Dumaan ang ilang oras. Pagkatapos ng tanghalian, dinala ni Paula si Emma sa silid nito para sa panghapon na pamamahinga. Inaasahan ni Lucas na lalabas na ang babae at magpapahinga rin. O di kaya'y kukunin ang cellphone nito at magbababad sa social media gaya ng ginawa ng huli. Pero hindi. Nanatili si Paula sa tabi ng kama. Hinintay niyang makatulog ng mahimbing si Emma. Pagkatapos, sa 1 kilos na puno ng pag-iingat, dahan-dahan niyang itinaas ang kumot na nakatakip sa mga binti ng bata. Kumunot ang noo ni Lucas. Anong gagawin niya? Bulong niya sa sarili. Sinimulang masahihin ni Paula ang mga binti ni Emma. Ngunit hindi ito ordinaryong masahe. May sistema sa bawat pagpisil, sa bawat pag-unat. Ang mga daliri niya ay gumagalaw ng may kasanayan na para bang kabisado nito ang bawat litid at kalamnan. May mga maliliit na pag-flex at pag-inat siyang ginagawa sa paa at bukong-bukong ng bata. Ito ay mga galaw na pamilyar kay Lucas. Ito ang mga galaw na ipinakita sa kanila ng physical therapist sa ospital. Mga galaw na sinubukan niyang gawin noon pero sumuko rin dahil sa takot na baka lalo lang niyang masaktan si Emma. Hindi ito kasama sa job description. Hindi niya ito binanggit sa interview. Sino ba talaga ang babaeng ito? Ang pag-aalala sa puso ni Lucas ay napalitan ng matinding hinala. Baka lalong mapahamak ang anak niya. Hindi na siya nakatiis. Mabilis siyang tumayo. Ang katahimikan ng kanyang opisina ay biglang nabasag ng pag-inggit ng kanyang upuan. Kailangan niyang harapin ito. Paglabas niya, ang liwanag ng pasilyo ay parang tumusok sa kanyang mga mata na sanay na sa dilim. Nakita niya si Paula sa sala. Tahimik na nagtutupi ng mga kumot ni Emma. Miss Santos? Napatalon sa gulat si Paula.
Mabilis siyang napalingon. Ang mga mata ay bahagyang nanlaki. Sir Lucas, hindi ko po kayo narinig. Hindi ngumiti si Lucas. Pinanatili niya ang malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Kumusta ang unang araw mo? Maayos naman po, sir. Mabait po si Emma. Sagot ni Paula. Ang boses ay magalang ngunit may bahid ng kaba. Iniwas nito ang tingin na para bang nahihiya. Tinitigan siya ni Lucas, naghihintay na may aminin siya. Nasabihin niya ang tungkol sa ginawa niya sa mga binti ni Emma. Pero wala. Ngumiti lang ito ng alanganin. May dapat ba akong malaman? Tanong ulit ni Lucas. Ang boses ay mas may diin ngayon. Umiling si Paula. Wala naman po, sir. Naging mahimbing po ang tulog niya kanina. Isang sinungaling o isang taong may itinatago. Para kay Lucas, pareho lang yon. Good. Maikling sagot niya bago tumalikod at bumalik sa kanyang lungga. Ang pagtatagpo na yon ay lalo lang nagpatibay sa kanyang desisyon. Hindi niya maaring alisin ang kanyang mga mata kay Paula Santos. Hindi niya ito pwedeng pagkatiwalaan. Gabi. Hindi mapakali si Lucas. Ang imahe ni Paula na hawak ang mga binti ni Emma ay pabalik-balik sa kanyang isipan. Bumalik siya sa harap ng mga monitor, hindi para magbantay, kundi para mag-imbestiga. Pinapanood niya ulit ang mga recording ng araw na yon. Bigla, isang mahinang tunog ang nakuha ng kanyang atensyon mula sa live feed ng kwarto ni Emma. Gising pa si Paula, pinalaki niya ang kuha sa monitor ng silid ni Emma. Sa dilim, naaninag niya ang anino ni Paula na dahan-dahang pumasok sa loob. Nakatayo ito ngayon sa tabi ng kama ng kanyang anak. May mga mata sa bahay na ito. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Paula Santos habang pinupunasan niya ang mesa sa kusina. Hindi niya ito nakikita, pero nararamdaman niya. Isang pakiramdam na para bang may dalawang matang laging nakabantay sa bawat galaw niya. Minsan, nahuhuli niya ang sarili na napapalingon sa wala, na para bang may taong nakatayo sa kanyang likuran. At ang mga matang yon, sigurado siya, ay pag-aari ng kanyang amo, si Sir Lucas Mendoza. Isang linggo na siya sa trabaho, isang linggo na rin siyang sanay sa presensya nito na parang isang naglalakad na anino. Bigla na lang susulpot sa kung saang sulok, hindi nagsasalita, nanonood lang. Ang mga mata nito ay laging seryoso, laging mapanuri. Para siyang isang exam na kahit kailan ay hindi niya maipapasa. Kailangan niya ang trabahong ito. Kailangan na kailangan. Kaya't bawat kilos niya ay maingat. Bawat salita ay pinag-iisipan. Ngumingiti siya kahit kinakabahan. Nagiging magalang siya kahit pakiramdam niya ay hinuhusgahan siya. Pero sa gabi, kapag ang buong bahay ay tahimik na at ang tanging gising na lang ay siya at ang mga anino, doon niya ginagawa ang totoong misyon niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kwarto ni Emma. Ang liwanag mula sa pasilyo ay gumuhit sa sahig. Sapat lang para makita niya ang anyo ng bata na mahimbing na natutulog. Umupo siya sa gilid ng kama. Sa bawat haplos niya sa binti ni Emma, bumabalik ang isang alaala na pilit niyang kinakalimutan. Ang malamig na conference room ng unibersidad. Ang mga mukha ng disciplinary board nakatingin sa kanya na puno ng pagkadismaya. Ang umiiyak na ginang, isang maimpluwensyang tao, na sumisigaw na dahil sa kapabayaan niya, ay lalong lumala ang kondisyon ng asawa nito. Isang pagkakamali mo lang, Miss Santos, at sinira mo ang kinabukasan mo, sabi ng dean. Ang mga salitang yon ay parang matatalim na kutsilyo na tumusok sa kanyang puso. Hindi nila siya pinakinggan, hindi nila pinaniwalaan ang kanyang paliwanag. Ang kanyang pangarap na maging isang ganap na physical therapist ay gumuho sa isang iglap. Ang pangalan niya ay minarkahan. Ang kinabukasan niya ay ninakaw. At ngayon, heto siya, isang tagapag-alaga, nagtatago sa anino ng sarili niyang pangarap. Pero sa pagtulong niya kay Emma, pakiramdam niya ay dahan-dahan niyang binubuo muli ang kanyang sarili. Ang bawat maliit na pag-unlad ng bata
ay isang maliit na paghilom para sa kanya. Ito ang kanyang pagtubos, ang kanyang lihim na paghihiganti sa isang mapait na nakaraan. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa bulsa. Dahan-dahan siyang tumayo at lumabas ng silid para sagutin ito. "Hello, Nay," pabulong niyang sabi. "Anak, kamusta ka na dyan?" Boses ng kanyang ina, puno ng pag-aalala. "Yung kapatid mo, kailangan na kasing bayaran yung tuition at yung utang natin kay Aling Nena." Napapikit si Paula. Ang bigat sa kanyang dibdib ay lalong tumindi. "Okay lang po, Nay. Ako na po ang bahala. Magpapadala po ako sa katapusan." Pagkatapos ng tawag, sumandal siya sa pader. Ang bigat ng mundo ay nasa kanyang mga balikat. Hindi siya pwedeng mabigo. Hindi siya pwedeng matanggal sa trabahong ito. Bumalik siya sa kwarto ni Emma. Ang determinasyon niya ay mas matindi pa kaysa sa kanyang takot. Habang minamasahigin niya ang mga kamay ng bata, may naisip siyang gawin. May isang lumang kanta na laging kinakanta sa kanya ng kanyang lola. Isang oyayi. Sinimulan niyang awitin ito ng mahina. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, pero unti-unting naging buo. Sa kandungan ni nanay, hihimlay ang bunso. Habang kinakanta niya ito, napansin niya ang isang bagay. Ang mga pilik mata ni Emma ay bahagyang gumalaw. Itinigil niya ang pagkanta. Nawala ang paggalaw. Inulit niya ang kanta. At doon muli, gumalaw ang mga pilik mata nito. Napangiti si Paula, isang totoong nangiti. Ipinagpatuloy niya ang pagkanta. At sa kalagitnaan ng oyayi, isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong mula sa gilid ng mata ni Emma. "Emma?" Bulong ni Paula. Ang puso ay puno ng pag-asa. "Naririnig mo ako?" Hinawakan niya ang kamay ng bata at ipinagpatuloy ang kanyang mga ehersisyo sa paa nito. Ninanamnam ang maliit na tagumpay na ito. Hindi niya namalayan ang dahan-dahang pagbukas ng pinto sa kanyang likuran. Hindi niya narinig ang mga yabag. "Anong ginagawa mo?" Ang boses ay biglaan at malamig na parang yelo. Natigilan si Paula. Ang kanyang kamay ay nanigas sa paa ni Emma. Dahan-dahan siyang lumingon at ang kanyang mga mata ay sinalubong ng matatalim na titig ni Lucas Mendoza na nakatayo sa may pinto. Ang mukha ay isang blangkong maskara ng hinala. Ang tanong ni Lucas ay parang matalim na yelo na tumusok sa mainit na pag-asa sa puso ni Paula. Ang kaba ay mabilis na gumapang sa kanyang buong katawan. Nabitawan niya ang paa ni Emma na para bang napaso. "Sir!" Nanginginig niyang sabi. Mabilis na tumayo. "Gising pa po kasi ako kaya naisip ko lang pong silipin si Emma." Hindi gumalaw si Lucas mula sa kinatatayuan. Ang mga mata niya ay parang scanner. Tinitingnan ang bawat detalye. Ang kamay ni Paula na nakababa. Ang bahagyang nakaangat na kumot sa paa ni Emma. Ang bakas ng luha sa pisngi ng kanyang anak. "Hindi iyon ang tinatanong ko," sabi ni Lucas. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. "Tinanong kita kung anong ginagawa mo," sa paa niya. Naramdaman ni Paula ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Nahuli siya. Anong idadahilan niya? Kung aaminin niya ang totoo, baka isipin nitong pinangungunahan niya ang mga doktor. Baka isipin nitong isa siyang impostor. Baka tanggalin siya sa trabaho. Hilot lang po, sir." Mabilis niyang sagot, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. "Para po gumanda ang daloy ng dugo." Sabi po kasi ng mga matatanda, nakakatulong daw po iyon. Isang palusot. Isang mahinang palusot. At alam niyang alam ni Lucas na isa itong palusot. Tinitigan siya ni Lucas ng ilang segundo pa. Ang katahimikan sa pagitan nila ay nakakabingi. Inaasahan na ni Paula ang pinakamasama. Ang mga salitang, "Umalis ka na." Pero sa halip, dahan-dahan itong lumapit. Hindi sa kanya, kundi kay Emma. Umupo ito sa gilid ng kama kung saan siya nakaupo kanina. Hinawakan nito ang kamay ng anak. Nakita ni Paula ang panandaliang paglambot ng mukha ng amo.
Isang ekspresyon ng kalungkutan na mabilis ding nawala at napalitan ng dati nitong malamig na anyo. "Huwag mo nang uulitin," sabi ni Lucas, hindi nakatingin sa kanya. "Sumunod ka lang sa utos ng doktor. Maliwanag?" "O, opo, sir. Maliwanag po." Halos pabulong na sagot ni Paula. Tumayo na si Lucas at lumabas ng kwarto ng walang karagdagang salita. Iniwan si Paula na nakatayo roon. Ang puso ay kumakabog pa rin ng mabilis. Sa sumunod na mga araw, mas naging maingat si Paula. Pero si Lucas, sa halip na lalong maghigpit, ay tila nagbago. Mas madalas na itong lumalabas sa kanyang opisina. Minsan, nadadatnan niya itong nakaupo sa sala, nagbabasa ng papeles habang si Emma at siya ay naroon din. Hindi na siya nito gaanong tinititigan na parang isang kriminal. Sa halip, ang mga tingin nito ay nagtatagal, puno ng pag-iisip, na para bang sinusubukan nitong basahin ang isang librong nakasara. Isang hapon, habang naghahanda siya ng merienda para kay Emma, aksidente niyang naitabig ang isang tasa ng bagong timplang kape. Ang mainit na likido ay tumapon sa kanyang kamay. Aray! Mahina niyang sigaw, pero agad ding kinagat ang labi para pigilan ang anumang ingay na makakagising kay Emma na natutulog sa sala. Mabilis niyang pinunasan ang natapon na kape sa mesa, tinitiis ang hapdi sa kanyang balat na nagsisimula ng mamula. Bigla, isang anino ang tumakip sa liwanag sa kanyang harapan. "Anong nangyari?" Napalingon siya at nakita si Lucas na nakatayo roon. Ang noo ay nakakunot habang nakatingin sa kamay niya. Bago pa siya makasagot, kinuha na nito ang first aid kit mula sa isang cabinet. "Umupo ka," utos nito, hindi tanong. Wala siyang nagawa, kundi sumunod. Inilabas ni Lucas ang isang tube ng burn ointment at bulak. Kinuha nito ang kanyang kamay. Ang pagdampi ng mga daliri ni Lucas sa kanyang balat ay nagpadala ng kakaibang kuryente sa kanyang buong braso. Ang mga kamay nito ay magaspang, ngunit maalaga. Dahan-dahan nitong pinahiran ng gamot ang kanyang paso. "Sa susunod, mag-iingat ka," sabi ni Lucas. Ang boses ay mas malumanay kaysa sa dati. Ang atensyon nito ay ganap na nasa ginagawa. Hindi nakapagsalita si Paula. Ang bilis ng tibok ng kanyang puso ay walang kinalaman sa paso. Ito ay dahil sa lapit nila sa isa't isa, sa hindi inaasahang kilos nito. Nakita niya ang sarili na nakatitig sa mukha nito, ang matangos na ilong, ang makapal na kilay, ang mga labing laging seryoso. Ngayon lang niya napansin, sa malapitan, na may lungkot sa mga mata nito. Isang malalim na lungkot. Nang matapos si Lucas, hindi nito agad binitawan ang kanyang kamay. Nagtagal ang mga mata nila sa isa't isa ng ilang segundo. Isang sandali na puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin. Si Lucas ang unang umiwas ng tingin. Binitawan nito ang kanyang kamay. "Magpahinga ka muna. Ako na ang bahala kay Emma." Paggising niya. Pagkasabi noon, tumalikod na ito at umalis. Naiwan si Paula na tulala, nakatingin sa kanyang kamay na may benda. Ang hapdi ng paso ay halos hindi na niya maramdaman. Ang nararamdaman niya ay ang init na iniwan ng mga daliri ni Lucas Mendoza. Kinagabihan, mula sa kanyang opisina, pinanood ni Lucas ang replay ng nangyari sa kusina. Pinanood niya ang sandali kung kailan sila nagkatitigan. Isang bagay ang kumirot sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon at kinalimutan. Inilipat niya ang kanyang tingin sa live feed mula sa kwarto ni Emma. Naroon si Paula, inaawitan ulit ang kanyang anak ng pamilyar na oyayi. At sa screen, sa close-up view ng camera na nakatago sa isang teddy bear, isang bagay ang nangyari na nagpatigil sa paghinga ni Lucas. Sa gitna ng pagkanta ni Paula, sa gitna ng mahimbing na pagkakatulog ni Emma, isang maliit, halos hindi kapansin-pansing ng ngiti ang sumilay sa mga labi ng kanyang anak. Ang nangiti na akala niya ay hindi na niya makikita pang muli. Napahawak si Lucas sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, ang pader ng yelo sa paligid ng kanyang puso
ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Bigla, ang intercom sa kanyang mesa ay tumunog. Boses iyon ng kasambahay. Sir Lucas, nandito po si Ma'am Beatrice. Ang lamat sa kanyang puso ay muling nagsara. Ang init na kanyang naramdaman ay biglang nanlamig. Tumayo siya at lumabas para salubungin ang kanyang hipag. Nakita niya itong nakatayo sa sala. Ang mga mata ay matalim na nakatutok kay Paula na kalalabas lang mula sa kwarto ni Emma. Lucas! Sabi ni Beatrice. Ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Ibinaling nito ang tingin mula kay Paula patungo sa kanya. Kailangan nating mag-usap. Ang tingin ni Beatrice ay bumalik kay Paula. Sinusuri ito mula ulo hanggang paa na may halong pagkamuhi. Tungkol sa babaeng yan. Ang pagdating ni Beatrice Imperial ay parang isang malamig na hangin na biglang pumasok at nagpabago sa temperatura ng buong bahay. Mula sa kinatatayuan niya, ramdam ni Paula ang matalas na titig nito na para bang isa siyang dumi sa isang mamahaling damit. Magandang gabi po, ma'am. Bati ni Paula. Pilit nang ngumingiti ng magalang. Hindi siya sinagot ni Beatrice. Sa halip, ang mga mata nito ay nanatiling nakatuon kay Lucas na para bang si Paula ay hangin lamang. Sa opisina mo, Lucas? Now. Sumunod si Lucas sa kanyang hipag, ngunit bago ito tuluyang pumasok sa opisina, saglit itong lumingon sa kanya. May babala sa mga mata nito, isang mensahe na hindi maintindihan ni Paula. Naiwan si Paula sa sala, yakap ang sarili. Kahit sarado na ang pinto ng opisina, pakiramdam niya ay naririnig pa rin niya ang usapan nila. O baka naman, ang naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Sino ang babaeng iyon? Kung umasta ito, ay parang pagmamay-ari nito ang bahay. At ang paraan ng pagtingin nito sa kanya, puno ng pagkamuhi. Sinubukan niyang ipagpatuloy ang kanyang gawain, nag-ayos ng mga laruan ni Emma, pero ang kanyang mga tainga ay nakatutok sa pinto ng opisina. Pagkaraan ng halos kalahating oras, bumukas ito. Naunang lumabas si Beatrice. Ang mukha ay mas matalim pa kaysa kanina. Si Lucas ay sumunod sa likuran. Ang mukha ay blanko at hindi mabasa. Miss Santos, tawag ni Beatrice. Ang boses ay matamis ngunit may lason. Halika dito. Nag-aalangang lumapit si Paula. Bago ka lang dito, hindi ba? Tanong ni Beatrice. Iniikutan siya na parang isang hayop na sinusuri. Taga saan ka? Anong karanasan mo sa pag-aalaga? Sunod-sunod ang mga tanong. Bawat isa ay parang isang patibong. Sinagot ni Paula ang mga ito ng may pag-iingat, maikli at profesional. Sabi ni Beatrice, huminto sa kanyang harapan. Isang simpleng probinsyana. Bakit kaya ang isang tulad mo ang napili ni Lucas? Ang kapatid kong si Elena, napakaselan niya sa pagpili ng mga taong pinapapasok sa bahay na ito. Siguradong hindi kanya papayagan. Ang pagbanggit sa pangalan ng yumaong asawa ni Lucas ay nagpabigat sa hangin. Naramdaman ni Paula ang pag-igting ng mga balikat ni Sir Lucas sa kanyang likuran. Bea, tama na, mariing sabi ni Lucas. Ako ang nagdesisyon. I trust Paula's capabilities. Ang mga salitang yon ay nagbigay ng kaunting lakas ng loob kay Paula, pero nagdulot din ito ng mas matinding galit sa mga mata ni Beatrice. Nagulat si Paula sa biglaang pagtatanggol na yon. Hindi niya inaasahan. Ngumisi si Beatrice. Trust? Isang salita na hindi dapat basta-basta binibitawan, Lucas. Tumingin ito ng diretso kay Paula. Umalis ka muna. May pag-uusapan lang kaming pampamilya. Mabilis na tumalikod si Paula. Nais na makalayo sa nakakasakal na presensya ng babae. Habang paakyat siya ng hagdan, narinig niya ang mahinang bulong ni Beatrice. Hindi ko gusto ang babaeng yan, Lucas. May tinatago siya. Nararamdaman ko. Pagsapit ng gabi, hindi mapakali si Paula. Ang mga salita ni Beatrice ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Paano kung may malaman ito tungkol sa nakaraan niya? Paano kung sirain siya nito, tulad ng ginawa ng pamilya ng pasyente niya noon?
Habang nag-aayos siya ng mga gamit sa sala, may isang bagay na kumuha ng kanyang atensyon. Sa isang bookshelf na puno ng mga palamuti, may isang maliit na itim na bagay na nakatago sa likod ng isang picture frame. Isang maliit na ilaw na kulay pula. Kumukurap. Napakunot ang kanyang noo. Ano iyon? Lumapit siya para tingnan. Pero bago pa niya ito mahawakan, narinig niya ang mga yabag ni Lucas. Mabilis siyang lumayo. Ang puso ay biglang kumabog. Isang kamera? Hindi, imposible. Paranoid lang siguro siya dahil sa pagdating ni Beatrice. Ipinilig niya ang kanyang ulo at sinubukang kalimutan ito. Nang nasa kwarto na siya, handa nang matulog, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello? Katahimikan. Tanging ang tunog lang ng paghinga ang naririnig niya mula sa kabilang linya. Hello? Sino to? Bigla isang boses ang nagsalita. Isang boses na binago at parang tunog ng isang robot. Alam ko kung sino ka, Paula Santos. Nanlamig ang buong katawan ni Paula. Alam ko ang ginawa mo noon. Pagkatapos noon, ibinaba na ang tawag. Nabitawan ni Paula ang kanyang cellphone. Napaupo siya sa gilid ng kama. Nanginginig ang buong katawan. Ang anino ng kanyang nakaraan, ang multo na akala niya ay matagal na niyang natakasan, ay muling nagbabalik para hanapin siya. At sa pagkakataong ito, hindi niya alam kung saan siya magtatago. Ang tawag sa telepono ay parang isang multo na bumabagabag kay Lucas. Narinig niya ang bawat salita nito. Narinig niya ito dahil ang kamera sa sala ay hindi lang video ang nakukuha, kundi pati audio. At nang gabing iyon, hindi niya pinatay ang mga monitor. May kung anong puwersa ang nagsabi sa kanyang magbantay. Alam ko kung sino ka, Paula Santos. Alam ko ang ginawa mo noon. Kaninong boses iyon? Anong ibig sabihin noon? Anong ginawa ni Paula noon? Ang mga tanong ay paulit-ulit sa isipan ni Lucas habang pinapanood niya sa screen si Paula na balisang nakaupo sa kanyang kama. Ang dating hinala niya ay bumalik, mas matindi pa kaysa dati. Ngunit kasabay ng hinala ay isang bagong damdamin na hindi niya gustong aminin. Pag-aalala. Nakita niya ang takot sa mukha ni Paula. Isang dalisay na takot na hindi kayang iarte. Kinabukasan, hinarap niya si Beatrice. May kinalaman ka ba sa isang tawag na natanggap ni Paula kagabi? Diretsahan niyang tanong habang nagkakape sila sa sala. Tinaasan siya ng kilay ni Beatrice. Anong pinagsasabi mo? Bakit naman ako mag-aaksaya ng oras sa isang katulong? Huwag mo siyang tawaging katulong, Bea. Mariing sabi ni Lucas. May pangalan siya. O nagagalit ka na para sa kanya ngayon? May panunuya sa boses ni Beatrice. Lucas, gumising ka. Binubulag ka ng babaeng yan. Nakalimutan mo na ba si Elena? Ang asawa mo? Ang kapatid ko? Huwag na huwag mong gagamitin ang pangalan ni Elena sa usapang ito. Malamig na tugon ni Lucas. Ang panga ay nagtiim. Hindi ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa pagtrato mo ng tama sa mga tao sa bahay ko. Umirap si Beatrice at tumayo. Bahala ka sa buhay mo, pero tandaan mo ang sinabi ko. Darating ang araw, malalaman mo rin na tama ako. Pagkaalis ni Beatrice, agad na tinawagan ni Lucas ang isang private investigator na dati na niyang pinagkakatiwalaan. I have a number. I need you to trace it, everything, as soon as possible. Utos niya sa telepono, ang mga mata ay nakatutok sa monitor kung saan naglalakad si Paula sa hardin. Tulak-tulak ang wheelchair ni Emma. Sa kabila ng namumuong bagyo sa kanyang isipan, hindi maalis ni Lucas ang tingin kay Paula. May kung anong pang-akit sa paraan ng pagkilos nito, sa kanyang pagiging mahinahon. Sa mga nagdaang araw, nasanay na siyang panoorin ito. Hindi na lang para magbantay, kundi para lang panoorin siya. Ang paraan ng pagtawa nito kapag kinakausap si Emma. Ang pagkunot ng noo nito kapag may malalim na iniisip. Gabi. Nakita niyang pagod na si Paula. Hanggang ngayon ay nag-aayos pa ito ng mga papeles ng therapy ni Emma. Hindi na siya nagdalawang isip. Nagtimpla siya ng 2 tasa ng kape at dinala ito sa sala.
Nagulat si Paula nang makita siya. Sir Lucas, hindi pa po kayo natutulog? Hindi ako makatulog. Sagot niya, iniabot ang isang tasa. Para sa'yo. Salamat po. Mahinang sabi ni Paula. Tinanggap ang kape. Umupo si Lucas sa silyang kaharap niya. Isang hindi komportabling katahimikan ang namagitan sa kanila. Bakit mo pinili ang trabahong to? Biglang tanong ni Lucas. Sinisira ang katahimikan. Natigilan si Paula. Kakailangan ko po ng trabaho, sir. Maraming ibang trabaho. Giit ni Lucas. Bakit ito? Bakit ang pag-aalaga sa isang batang ganito ang kalagayan? Yumuko si Paula. Pinaglaruan ang hawak na tasa. Dahil po, gusto kong makatulong. At dahil po naniniwala akong may pag-asa pa para kay Emma. Ang mga salitang yon ay tumama kay Lucas. Pag-asa. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Nagpatuloy ang kanilang usapan. Nagkwento si Paula tungkol sa kanyang pamilya sa probinsya, sa kanyang mga simpleng pangarap. Maingat siya sa bawat salita. Walang binanggit tungkol sa kanyang naudlot na pag-aaral. Si Lucas naman ay nakinig lang. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang tao sa likod ng pangalang Paula. Santos, hindi lang ang empleyadong binabantayan niya. Kinabukasan, isang milagro ang nangyari. Habang tinutulungan ni Paula si Emma sa mga bago nitong ehersisyo, hinawakan niya ang kamay ng bata at dahan-dahang sinabi, Emma, sabihin mo, Papa. Paulit-ulit niya itong ginawa. Paulit-ulit, nang may hindi ka panipaniwalang pasensya. Pa. At bigla, isang mahinang tunog ang lumabas sa mga labi ni Emma. Parang isang bulong, halos hindi marinig. Pa. Napaluha si Paula sa tuwa. Narinig mo iyon, Emma, ang galing mo. Niyakap niya ang bata. Tawagin natin si Papa mo. Sir Lucas! Sir Lucas! Narinig ni Lucas ang sigaw mula sa kanyang opisina. Ang puso niya ay biglang kumabog ng napakabilis. Mabilis siyang tumakbo palabas. Anong nangyari? Anong problema? Tanong niya, puno ng pag-aalala. Nakangiting lumingon sa kanya si Paula. Ang mga mata ay nagniningning dahil sa luha. Si Emma po. Nagsalita po siya. Tumingin si Lucas sa kanyang anak. Emma? Anak? At doon, habang nakatingin sa kanya, muling binuka ni Emma ang kanyang mga labi. Mas malinaw ngayon. Pa! Gumuho ang mundo ni Lucas. Ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay sabay-sabay na gumuho. Lumuhod siya sa harap ng wheelchair, hinawakan ang mga kamay ng kanyang anak at umiyak. Isang iyak na matagal na niyang kinikimkim. Sa sobrang emosyon, hindi niya napigilan ang sarili. Tumayo siya at niyakap silang dalawa, si Emma at si Paula. Magkakasama sila sa isang mahigpit na yakap. Pamilya. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang buo sila. Habang magkayakap sila, ang cellphone ni Lucas na nasa kanyang bulsa ay nag-vibrate. Hindi niya ito pinansin. Ang mahalaga ay ang sandaling ito. Nang kumala sila sa yakap, pareho silang natawa sa gitna ng kanilang mga luha. Isang sandali ng purong kaligayahan. Maya-maya, nang medyo kumalma na ang lahat, kinuha ni Lucas ang kanyang cellphone para tingnan kung sino ang tumawag. Isang email galing sa private investigator. Binuksan niya ito. Ang laman ay ang resulta ng pag-trace sa unknown number. Ang puso ni Lucas ay muling nanlamig. Mas malamig pa kaysa dati. Ang numero ay nakarehistro sa isang prepaid SIM card. Pero ang huling na italang lokasyon nito bago ito na-deactivate kaninang umaga lang ay sa loob ng subdivision kung nasaan ang bahay ng dati nilang driver. Isang driver na matagal nang nagretiro. Isang driver na naging matapat na tauhan ng pamilya Imperial sa loob ng 20 taon. Ang personal driver ni Beatrice. Ang sumunod na umaga ay puno ng liwanag at pag-asa. Sa unang pagkakataon, hindi na naramdaman ni Paula ang mga matang nakabantay sa kanya.
Ang hangin sa loob ng bahay ay gumaan. Si Sir Lucas ay hindi na isang anino, kundi isang presensya na nagbibigay ng init. Sabay-sabay silang nagagahan sa hardin. Si Emma, sa kanyang wheelchair, ay mas alerto na ngayon. Paminsan-minsan ay sinusubukan nitong bigkasin ang salitang Papa na nagdudulot ng nangiti sa mga labi ni Lucas at luha ng kaligayahan sa mga mata ni Paula. Salamat, Paula, sabi ni Lucas. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya, puno ng isang emosyon na hindi pa niya nakikita rito dati. Isang emosyon na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Para po kay Emma ang lahat ng ito, sir. Nakangiti niyang sagot. Iniwas ang tingin dahil sa hiya at kilig. Oo, kilig. Inamin niya ito sa kanyang sarili. Ang dating takot na nararamdaman niya para sa kanyang amo ay napalitan na ng isang bagay na mas malalim. Isang bagay na parehong nakakatakot at nakakapanabik. Pagkatapos ng agahan, habang tinutulungan ni Paula si Emma sa daily exercises nito sa sala, biglang dumating si Beatrice. Pero ngayon, iba na ang pakiramdam ni Paula. Hindi na siya natatakot. Ang pagtatanggol ni Lucas sa kanya at ang milagrong nangyari kay Emma ay nagbigay sa kanya ng isang kalasag. Narinig ko ang magandang balita. Sabi ni Beatrice, ang ngiti ay pilit. May dala itong isang malaking paper bag. May dala akong mga bagong laruan para sa pamangkin ko. Salamat po, ma'am, sagot ni Paula. Lucas is not here? Tanong ni Beatrice habang inilalabas ang mga laruan. Isang malaking stuffed toy, mga building blocks, at isang tablet. Umalis po saglit, may meeting daw po sa company. Paliwanag ni Paula. Good, bulong ni Beatrice na narinig ni Paula. Tumayo ito at lumapit kay Paula na para bang may ibubulong. Alam mo, Paula, natutuwa ako para sa'yo. Mukhang nakuha mo na ang loob ni Lucas. Nagulat si Paula sa biglaang pagbabago ng pakikitungo nito. Pero bago pa siya makasagot, sinadya ni Beatrice na matapilok. Oops! Sigaw nito. Sa pagkakatapilok, nabitawan ni Beatrice ang hawak na tablet. Tumama ito sa sahig. Hindi nabasag. Pero ang screen ay biglang umilaw. At ang imahe sa screen ay nagpatigil sa paghinga ni Paula. Iyon ay siya at si Emma. Sa mismong sala kung nasaan sila ngayon. Ngunit ang anggulo ng kuha ay mula sa itaas, mula sa isang sulok malapit sa kisame. Ay nako, ang tablet ko, sabi ni Beatrice na para bang nag-aalala. Pero hindi na nakikinig si Paula. Kinuha niya ang tablet mula sa sahig. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Nag-swipe siya sa screen. Isa pang video. Kuha sa kusina. Nakita niya ang sarili na nagtitimpla ng kape. Nag-swipe ulit siya. Kuha sa hardin. Nag-swipe ulit. Kuha sa loob ng kwarto ni Emma. Nag-swipe ulit. Ang pasilyo. Bawat sulok ng bahay. Bawat galaw niya. Bawat salita. Nakabantay. Nakikita. Naririnig. Ang pakiramdam ay parang isang balde ng nagyayelong tubig na ibinuhos sa kanya. Ang init na kanyang naramdaman kanina ay biglang nawala, napalitan ng isang nanunuot na lamig. Ang pag-asang nagsimulang mamuo sa kanyang puso ay biglang nadurog at naging abo. Ang mga mata, ang pakiramdam na binabantayan. Hindi pala ito paranoia. Totoo pala. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Paula. Ang boses ay basag. Nakatingin kay Beatrice. Ngumiti si Beatrice. Isang ngiting puno ng tagumpay. Yan. Iyan ang paraan ni Lucas para siguraduhin hindi niya pinagkakatiwalaan ang mga taong hindi niya kilala, lalo na ang mga taong tulad mo. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Lucas. May dalang isang maliit na cake box. Isang ngiti ang nasa kanyang mga labi. Paula, I bought your favorite. Natigilan siya nang makita ang eksena sa kanyang harapan. Si Beatrice na nakangisi, si Paula
na nakatayo. Hawak ang tablet, ang muka ay basang-basa ng luha. Dahan-dahang itinaas ni Paula ang tablet, ipinakita ang screen kay Lucas. Ang mga mata niya ay puno ng sakit at pagtataksil. Bakit, Sir Lucas? Ang tanong ay isang bulong, ngunit sa katahimikan ng sala, ito ay umalingaw-ngaw na parang isang sigaw. Bakit? Bakit? Nabibitawan ni Lucas ang hawak na cake. Bumagsak ito sa sahig. Ang perpektong anyo nito ay nasira. Katulad ng tiwalang winasak niya. Tumakbo si Paula, pataas ng hagdan, palayo sa kanya, palayo sa mga matang hindi niya alam na laging nakamasid. Naiwan si Lucas na nakatayo roon, nakatingin sa nagkalat na cake sa sahig. Sinabi ko na sa'yo, narinig niyang sabi ni Beatrice mula sa kanyang likuran. Ang boses ay malamig at matagumpay. Hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ng kahit sino. Ang bawat hakbang ni Lucas paakyat ng hagdan ay parang may pabigat na 1,000 kilo. Ang tunog ng humahagulgol na si Paula mula sa loob ng kwarto nito ay parang mga kutsilyong tumatarok sa kanyang dibdib. Kumatok siya sa pinto. Paula, please, let me explain. Umalis ka. Ang sigaw mula sa loob, basag at puno ng sakit. Huwag kang lalapit. Ginawa ko to para kay Emma. Sigaw din ni Lucas. Ang boses ay puno ng desperasyon. Sumandal siya sa pinto. Ang noo ay nakadikit sa malamig na kahoy. Natatakot ako. Natatakot akong baka may mangyaring masama sa kanya. Bumukas ang pinto. Hinarap siya ni Paula. Ang mukha ay namumugto. Ang mga mata ay namumula sa kaiiyak. Ang dating paghanga na nakikita niya sa mga matang iyon ay napalitan na ngayon ng purong pagkasuklam. Natatakot ka? Mapait na tanong ni Paula. O hindi ka lang talaga marunong magtiwala? Lahat ng ito, lahat ng kabaitan mo, lahat ba yon kasinungalingan? Isang palabas lang habang pinapanood mo ako na parang isang hayop sa hawla? Hindi. Hindi totoo yan, Paula. Ang nangyari sa atin. Totoo yon. Pakiusap ni Lucas. Sinusubukang abutin ang kamay nito. Pero mabilis itong umiwas. Huwag mo akong hawakan. Malamig na sabi ni Paula. Paano ako magtitiwala sa isang taong kahit kailan ay hindi nagtiwala sa akin? Ang mga salitang yon ay tumama kay Lucas nang mas malakas pa sa isang sampal. Walang salita ang lumabas sa kanyang bibig dahil tama siya. Sa likod ni Paula, nakita niya ang maleta nito na nasa ibabaw ng kama, bukas at nilalagyan na ng mga damit. Anong ginagawa mo? Tanong niya. Ang boses ay halos hindi na marinig. Aalis ako. Matigas na sabi ni Paula. Hindi tumitingin sa kanya. Hindi ko kayang manatili sa isang bahay kung saan ang bawat sulok ay nagpapaalala sa akin na ako'y isang estranghero na pinaghihinalaan. Paano si Emma? Tanong ni Lucas. Ang huling baraha na kaya niyang ilabas. Sa pagbanggit ng pangalan ng bata, nakita niya ang panandaliang pag-aatubili sa mga mata ni Paula. Isang kislap ng sakit, pero mabilis din itong napalitan ng determinasyon. Mahal ko si Emma, sabi ni Paula. Ang boses ay nanginginig. Pero mas kailangan kong mahalin ang sarili ko. Hindi ko kayang mabuhay ng ganito. Isinara ni Paula ang kanyang maleta. Ang tunog ng zipper ay parang isang hatol, isang pinal na desisyon. Nilagpasan niya si Lucas sa may pinto na para bang hindi ito umiiral. Sinundan siya ni Lucas pababa ng hagdan. Pilit na naghahanap ng mga salita para pigilan siya. Paula, mag-usap tayo. Aayusin natin to. Wala na tayong dapat pag-usapan. Huwag mo kaming iwan. Dapat inisip mo yan bago mo ako niloko. Nasa may pinto na sila. Si Beatrice ay nakatayo sa isang sulok, tahimik na nanonood. Ang mukha ay puno ng kasiyahan. Huling beses na lumingon si Paula, hindi kay Lucas, kundi sa direksyon ng sala, kung saan mahimbing na natutulog si Emma sa kanyang wheelchair. Walang kamalay-malay sa mundong gumuho sa paligid niya. Isang huling luha ang pumatak sa mata ni Paula bago niya tuluyang binuksan ang pinto at lumabas.
Naiwan si Lucas na nakatayo sa gitna ng kanyang malawak at tahimik na tahanan. Ang babaeng nagdala ng liwanag at pag-asa ay umalis na. Ang ngiti ni Emma ay nawala na rin. Siya na lang ulit. Siya at ang kanyang mga multo. Mabuti nang umalis siya, biglang sabi ni Beatrice, lumalapit sa kanya. Sinabi ko naman sa'yo, hindi siya mapagkakatiwalaan. Tumingin si Lucas sa kanyang hipag, ang mga mata ay walang buhay. Umalis ka na rin, Bea. Lucas, ginagawa ko lang to para sa'yo, para sa pamilya natin, giit ni Beatrice. Alam mo ba na ang babaeng yan ang dahilan kung bakit nasira ang reputasyon ng isang mahalagang kliyente ng pamilya natin noon? Isang pasyente na halos mamatay dahil sa kapabayaan niya. Bahagyang nagulat si Lucas sa narinig. Tumingin siya kay Beatrice, naghahanap ng paliwanag. Oo, Lucas. Pagpapatuloy ni Beatrice, ikinukwento ang isang panig lang ng istorya. Isang estudyante pa lang siya noon, pero dahil sa isang pagkakamali niya, muntik nang mapahamak ang isang matandang mayaman. Ako pa nga ang gumawa ng paraan para hindi na lumaki ang gulo. Tiniyak kong hindi na siya makakapractice pa kahit kailan, para protektahan ang pangalan ng pamilya natin. Ang mga salita ni Beatrice ay dapat sanang maging isang kumpirmasyon sa mga takot ni Lucas. Isang patunay na tama ang kanyang ginawa. Pero hindi. Sa halip, isang bagong damdamin ang umusbong sa kanyang puso. Isang malamig at nakakakilabot na hinala. Hindi para kay Paula, kundi para kay Beatrice. Ang kwento ni Beatrice, may mga detalye na hindi nagtutugma. Ang pag-trace niya sa numero, ang biglaang pagdating ni Bea, ang aksidenteng pagkahulog ng tablet, lahat ng ito ay konektado. Bigla niyang naalala ang sinabi ng investigator sa email. May isa pang detalye bukod sa lokasyon ng SIM card. Isang maliit na bagay na hindi niya pinansin kanina dahil sa sobrang tuwa. Ang SIM card ay binili gamit ang isang credit card. At sa credit card na yon, may isang pangalan. Isang pangalan na pamilyar sa kanya. Isang pangalan na nabanggit ni Beatrice sa kanyang kwento. Ang pangalan ng matandang mayaman na kliyente ng pamilya nila. Ang pasyenteng sinasabi niyang napahamak dahil kay Paula. Bakit gagamitin ng driver ni Beatrice ang credit card ng taong iyon para lang bumili ng SIM card na gagamitin para takutin si Paula? Hindi. May mali. May napakalaking mali sa kwentong ito. At sa gitna ng kanyang pagkawasak, sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang determinasyon ang nabuo sa puso ni Lucas. Aalamin niya ang totoo, kahit na ito pa ang tuluyang sumira sa kanya. Pagkaalis ni Beatrice, ang bahay ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Para kay Lucas, ang bawat sulok ay sumisigaw ng isang pangalan. Paula. Nakikita niya ang multo nito sa kusina, sa hardin, sa tabi ng kama ni Emma. Ang sakit ng kanyang pagkawala ay mas matindi pa kaysa sa sakit na naramdaman niya noong araw ng aksidente. Dahil ngayon, alam niyang siya at siya lamang ang may kasalanan. Pero ang pagdadalamhati ay kailangang maghintay. Ang hinala na gumising sa kanyang puso ay hindi siya patatahimikin. Pumasok siya sa kanyang opisina. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya tiningnan ang mga monitor ng CCTV. Sa halip, umupo siya sa harap ng kanyang computer at sinimulang gamitin ang tanging sandata na mayroon siya, ang kanyang impluwensya at kayamanan. Ang pangalan ng pasyente na binanggit ni Beatrice. Iyon ang simula ng lahat. Ginamit niya ang lahat ng kanyang koneksyon. Tumawag siya sa mga abogado, sa mga dating kasosyo sa negosyo, sa kung sino mang maaaring may alam sa nangyari 5 taon na ang nakalipas. Nagbayad siya ng malaki para buksan muli ang mga file na matagal nang isinara. Magdamag siyang naghahanap. Ang kape ang naging kanyang tanging kasama. Ang bawat dokumento na kanyang binabasa, ang bawat testimonya na kanyang naririnig ay nagdaragdag ng piraso sa isang malaking puzzle. At habang nabubuo ang larawan,
Isang nakakakilabot na katotohanan ang unti-unting lumilinaw. Ang kwento ni Beatrice ay puno ng butas. Oo, nagkaroon ng insidente, pero hindi ito kapabayaan ni Paula. Ito ay isang kaso ng maling gamot na ibinigay ng isang senior nurse na pagod at puyat. Si Paula, bilang isang estudyanteng naka-duty noon, ang unang nakapansin sa pagkakamali at agad na tumawag ng tulong. Siya ang nagligtas sa buhay ng pasyente, pero hindi yon ang nakasulat sa opisyal na report. Sa report, si Paula ang sinisisi. Ang senior nurse ay mabilis na nag-resign at lumipad paalis ng bansa. Ang pamilya ng pasyente na pinamumunuan ng asawa nitong kilala sa pagiging mainitin ng ulo ay nagbanta ng demanda. Dito na pumasok si Beatrice. Bilang isang kaibigan ng pamilya, nag-alok siyang ayusin ang gulo. Ginamit niya ang impluwensya ng pamilya Imperial para patahimikin ang lahat. Binayaran niya ang ospital. Tiniyak niyang ang disciplinary board ng universidad ay makakatanggap ng malaking donasyon. At ang tanging kapalit na hiningi niya ay ang pagsisante at pag-blacklist kay Paula Santos. Pero bakit? Bakit niya gagawin yon sa isang inosenteng estudyante? Ang sagot ay natagpuan ni Lucas sa isang lumang email na nakuha ng kanyang investigador. Isang email mula kay Beatrice para sa asawa ng pasyente. That arrogant girl got what she deserved. No one disrespects my late sister and gets away with it. Elena would have been proud. Napahawak si Lucas sa kanyang mesa. Naalala niya. 5 taon na ang nakalipas bago ang aksidente, ikinuwento sa kanya ni Elena ang tungkol sa pagbisita nito sa ospital. May isang batang estudyante raw na hindi siya gaanong pinansin dahil abala ito sa pag-aasikaso sa pasyente. Isang maliit na bagay, isang walang kwentang detalye. Pero para kay Beatrice, na sumasamba sa alaala ng kanyang kapatid, ito ay isang mortal na kasalanan. Ginamit ni Beatrice ang isang aksidente para sa isang personal na paghihiganti. Sinira niya ang buhay at pangarap ni Paula dahil lang sa isang inakalang paglapastangan sa kapatid niya. Ang lahat ay malinaw na ngayon. Ang pagtawag kay Paula, ang pagsira sa tablet, ang pagsisinungaling. Lahat ay bahagi ng isang masamang plano para itaboy si Paula palayo. Dahil natakot si Beatrice na baka bumalik si Paula sa buhay nila, na baka palitan nito si Elena sa puso niya at sa puso ni Emma. Isang malamig na galit ang gumapang sa buong katawan ni Lucas. Isang galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinuha niya ang folder na naglalaman ng lahat ng ebidensya. Ang mga testimonya, ang mga bank record, ang kopya ng email, at sumakay sa kanyang sasakyan. Pinuntahan niya si Beatrice sa mansyon nito. Ibinagsak niya ang folder sa mamahaling mesa nito. "Bakit mo ginawa to, Bea?" tanong niya. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng panganib. "Bakit mo sinira ang buhay niya?" Sa una, sinubukan pa ni Beatrice na magsinungaling. Ngunit nang makita niya ang mga dokumento, ang mga ebidensyang hindi maitatanggi, ang kanyang maskara ay unti-unting natanggal. "Ginawa ko yon para kay Elena." Sigaw niya, ang mukha ay nag-iba, puno ng galit. "Para ipagtanggol ang alaala niya. At ginawa ko ulit to para protektahan ka mula sa isang babaeng ahas na pilit na pumapasok sa pamilya natin." "Pamilya?" Mapait na tumawa si Lucas. "Sinira mo ang pamilya ko, Bea. Tinanggalan mo ng pag-asa ang anak ko at sinaktan mo ang babaeng..." Natigilan siya. "Yang babaeng mahal ko." Ang pag-amin ay lumabas na lang sa kanyang bibig, kasing natural ng paghinga. At sa pagsasabi niya noon, naramdaman niya ang isang bigat na nawala sa kanyang dibdib. Totoo, mahal niya si Paula. "Mula ngayon, Bea," sabi ni Lucas, ang boses ay pinal at hindi na mababali. "Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin o sa anak ko. Tapos na tayo." Tumalikod siya at iniwan si Beatrice na sumisigaw.
nagwawala sa gitna ng kanyang magarang sala. Habang nagmamaneho siya palayo, alam na ni Lucas ang kailangan niyang gawin. Hindi sapat ang paghingi ng tawad. Kailangan niyang itama ang isang napakalaking pagkakamali. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang investigador. I need an address. Paula Santos. I think she's in Batangas. Makalipas ang ilang minuto, isang text ang dumating. Isang address sa isang maliit na bayan sa probinsya. Itinutok ni Lucas ang kanyang sasakyan patimog. Nagmaneho siya ng mabilis, hinahabol ang oras, hinahabol ang isang pagkakataon para itama ang lahat. Pagkaraan ng ilang oras, narating niya ang lugar. Isang simpleng baryo. Ang hangin ay sariwa, iba sa amoy ng syudad. Natagpuan niya ang bahay, isang maliit at simpleng tahanan na gawa sa kahoy na papaligiran ng mga halaman. Huminto siya sa tapat. Nakita niya ang anino ng mga tao sa loob. Narinig niya ang mahinang tunog ng tawanan. Bumaba siya ng sasakyan. Ang puso niya ay kumakabog na parang isang tambol. Bawat hakbang niya palapit sa pinto ay isang pagsubok sa kanyang tapang. Nasa tapat na siya ng pinto. Huminga siya ng malalim. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ang mga daliri ay nanginginig. At kumatok siya. Ang pagbukas ng pinto ay parang pagbukas ng isang libro sa pinakamasakit na kabanata. Ang nanay ni Paula ang nagbukas nito. Ang nangiti sa mukha ng ginang ay agad na napawi nang makita kung sino ang nasa labas. Pinalitan ito ng isang malamig at mapagbantay na tingin. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Ang boses ay walang bahid ng pagtanggap. Hinarangan niya ang daan. Nandito po ako para kay Paula. Magalang na sabi ni Lucas. Kailangan ko po siyang makausap. Wala na kayong dapat pag-usapan pa. Matigas na sabi ng ina. Sapat na ang sakit na idinulot mo sa anak ko. Umalis ka na. Sa likod ng ginang lumabas si Paula. Ang gulat sa kanyang mga mata ay mabilis na napalitan ng isang blangkong ekspresyon. Mas payat siya tingnan at may namumuong itim sa ilalim ng kanyang mga mata. Pero mayroon ding bagong tigas sa kanyang tindig na para bang ang sakit na dinanas niya ay nagpatibay sa kanya. Nay, hayaan niyo na po, sabi ni Paula. Ang boses ay kalmado. Ako na po ang kakausap sa kanya. Pinapasok siya ng ina ni Paula, ngunit sa bawat hakbang niya sa loob ng maliit na sala, ramdam niya ang bigat ng mga matang nakatingin sa kanya. Ang ama ni Paula, ang mga kapatid nito, lahat sila alam ang nangyari. Lahat sila hinuhusgahan siya. Sa labas tayo mag-usap, sabi ni Paula. Lumabas sa likod bahay kung saan may isang maliit na upuang kawayan. Sumunod si Lucas. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mas mabigat pa kaysa sa katahimikan sa mansyon niya. Dito, ang katahimikan ay puno ng mga nasirang pangarap at mga luhang pilit na tinuyo. Kung nandito ka para humingi ng tawad at pabalikin ako. Hindi. Putol ni Lucas sa sasabihin niya. Nagulat si Paula. Hindi lang ako nandito para humingi ng tawad, Paula. Pagpapatuloy ni Lucas. Dahil alam kong hindi sapat ang sorry. Nandito ako para sabihin sa'yo ang totoo. At nagsimula siyang magkwento. Inamin niya ang lahat. Hindi lang ang tungkol sa mga kamera, kundi ang tungkol sa pinakamatinding multo na bumabagabag sa kanya. Ikinuwento niya ang tungkol sa aksidente. Ang pag-aaway nila ni Elena bago yon. Ang kanyang pagkakamali sa manibela. Ang bigat ng kasalanan na araw-araw niyang pinapasan na naging dahilan kung bakit siya naging isang taong kontrolado ng takot. Ako ang may kasalanan, Paula, sabi niya. Ang boses ay basag. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ako ang dahilan kung bakit namatay ang asawa ko at kung bakit hindi makalakad si Emma. At sa takot kong mawala ulit ang isang taong mahalaga sa akin, sa takot kong magkamali ulit, ikinulong kita. Ikinulong ko ang kabaitan mo sa loob ng hinala ko. Nakikinig lang si Paula, ang muka ay hindi nagbabago. Pagkatapos noon, inilahad ni Lucas ang tungkol kay Beatrice.
Ang natuklasan niya tungkol sa nakaraan, ang totoong kwento sa likod ng insidente sa ospital. Inilabas niya ang isang malaking brown envelope at iniabot ito kay Paula. Ano to? Tanong niya, hindi ito kinukuha. Lahat ng ebidensya, sagot ni Lucas. Ang testimonya ng nurse na nanahimik, ang mga bank statement, ang lahat ng kailangan mo para linisin ang pangalan mo, para bawiin ang pangarap na ninakaw sa'yo. Tinitigan ni Paula ang envelope pagkatapos ay tumingin kay Lucas. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ako para sa ginawa ko sa'yo, sabi ni Lucas. Ang boses ay puno ng sinseridad. Pero kailangan mong malaman ang totoo. Karapatan mong mabawi ang buhay na ninakaw sa'yo. Gawin mo to para sa sarili mo, hindi para sa akin. Tumayo na si Lucas. Alam na wala na siyang karapatang manatili pa. Salamat sa pakikinig. Nagsimula na siyang maglakad palayo. Bawat hakbang ay parang isang pagtapak sa bubog. Ito na siguro ang katapusan. Tinanggap na niya iyon. At least, naibigay niya kay Paula ang katotohanan. Naglakad siya pabalik sa kanyang sasakyan, hindi lumilingon, dahil natatakot siyang kung lilingon siya ay hindi na niya kayang umalis. Ilang araw ang lumipas. Ang mansyon ay mas naging malungkot. Ipinatanggal ni Lucas ang lahat ng CCTV camera sa bahay. Ang mga monitor sa kanyang opisina ay naging mga itim na salamin na lang, sumasalamin sa kanyang malungkot na mukha. Siya na mismo ang nag-alaga kay Emma. Sa pag-aalaga niya, lalo niyang naramdaman ang pagkawala ni Paula. Ang bawat ngiti ni Emma, ang bawat pagsubok nitong magsalita, ay nagpapaalala sa kanya ng babaeng nagbalik ng pag-asa sa kanila. Isang gabi, habang nagbabasa siya ng email sa kanyang opisina, tumunog ang kanyang telepono. Isang numero na hindi nakarehistro. Nag-alinlangan siya, pero sinagot niya rin. Hello? Lucas. Ang puso niya ay biglang tumigil sa pagtibok. Ang boses ni Paula. Nag-usap kami ng abogado, sabi nito sa kabilang linya. Ang boses ay kalmado, mas matatag kaysa dati. Sinabi niya na malakas ang kaso ko. Salamat. Walang anuman, Paula. Karapatan mo yan, sagot ni Lucas. Pilit na pinapakalma ang sarili. Salamat sa lahat, pagpapatuloy ni Paula. Pero may isa pa tayong kailangang pag-usapan. Isang sandaling katahimikan. Tungkol kay Emma. Nagkasundo silang magkita sa isang maliit at tahimik na coffee shop sa kalagitnaan ng Maynila at Batangas. Isang neutral na lugar. Walang multo ng nakaraan. Walang mga matang nakamasid. Naunang dumating si Lucas. Habang naghihintay, paulit-ulit niyang pinunasan ang namamasang palad sa kanyang pantalon. Ito na siguro yon, ang formal na pamamaalam. Marahil ay gusto lang ni Paula na magpaalam ng maayos kay Emma. Tatanggapin niya. Kahit gaano kasakit, tatanggapin niya. Pagkatapos ng ilang minuto, pumasok si Paula sa pinto. May nag-iba sa kanya. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Ang kanyang suot ay isang simpleng bestida, pero meron itong aura ng kumpiyansa. Ang dating babaeng laging nakayuko ay wala na. Ang kaharap niya ngayon ay isang babaeng alam ang kanyang halaga. Lucas! Bati niya. Umupo sa silyang kaharap niya. Paula! Sagot niya. You look great! Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Paula. I feel great. Ikinwento niya ang tungkol sa kanyang kaso. Pinayuhan siya ng abogado na huwag munang magsampa ng demanda. Sa halip ay gamitin ang ebidensya para linisin ang kanyang record sa universidad at sa Professional Regulation Board. Ang mahalaga ay maibalik ang kanyang pangalan. Babalik ako sa pag-aaral, sabi niya. Ang mga mata ay nagniningning. Tatapusin ko ang nasimulan ko. Utang ko yon sa sarili ko. Tumango si Lucas. Isang ngiti ng sinserong kasiyahan ang gumuhit sa kanyang muka. I'm happy for you, Paula. Truly. Salamat, sabi ni Paula. Huminga siya ng malalim. Tungkol kay Emma, kamusta na siya? She misses you, pagamin ni Lucas.
We miss you. Yumuko si Paula. Gusto ko sanang dalawin siya, kung okay lang sa'yo, para makapagpaalam ng maayos. Ito na nga, ang kinatatakutan niya. Oo naman, pwede kang dumalaw kahit kailan mo gusto. Salamat, sabi ni Paula. Tumayo na ito. Sige, iyon lang. Aalis na rin ako. Paula, wait! Pigil ni Lucas. Tumayo na rin. Humarap sa kanya si Paula. Ipinatanggal ko na lahat ng kamera, sabi ni Lucas. Ang boses ay halos pabulong. Wala na. Malinis na ang bahay. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Paula. Hindi ko na kailangan ng mga yon. Pagpapatuloy ni Lucas, dahil tinuruan mo ako, Paula. Tinuruan mo ako na ang tunay na seguridad ay hindi nakikita sa screen. Itinayo ito sa tiwala. Isang bagay na sinira ko at isang bagay na gusto kong subukang buuin ulit. Kung papayagan mo ako. Hindi sumagot si Paula. Tinitigan lang siya nito na para bang binabasa ang kanyang kaluluwa. Hindi bilang amo at empleyado, sabi ni Lucas, humakbang palapit. Hindi bilang tagapagbantay at binabantayan, kundi bilang dalawang tao. Ikaw at ako. Pwede ba tayong magsimula ulit? Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Paula. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit. Ngumiti siya. Okay, magsimula tayo ulit. Makalipas ang ilang buwan, ang hardin sa mansyon ni Lucas ay puno ng buhay. Ang mga bulaklak ay namumukadkad. Ang dating tahimik na lugar ay puno na ngayon ng tawanan. Nakatayo si Paula sa gitna ng damuhan. Sa kanyang tabi, nakatayo si Lucas. Sa harapan nila, si Emma. Nakatayo si Emma. Hawak nito ang isang maliit na walker. Ang kanyang mga binti ay nanginginig pa, ngunit matatag. Dahan-dahan, humakbang ito. 1, 2, 3 hakbang. Mama, Papa, sabi ni Emma. Ang boses ay malinaw na ngayon, nakangiti habang nakatingin sa kanila. Lumuhod si Paula at niyakap ang bata. Lumuhod din si Lucas at niyakap silang dalawa. Isang pamilya. Isang pamilyang hindi binuo ng dugo, kundi ng pagpili. Mahal kita, Paula, bulong ni Lucas sa tenga ni Paula habang magkayakap sila. Mahal din kita, Lucas, sagot ni Paula. Ang puso ay puno ng kaligayahan. Tumingala sila sa bahay. Wala ng mga nakatagong mata. Wala ng mga anino ng hinala. Ang tanging naroon ay ang liwanag ng araw na tumatagos sa mga bintana. Hindi ito isang perpektong kastilyo. May mga lamat pa rin ito mula sa nakaraan. Ngunit para sa kanila, ito ay isang tahanan. Isang tahanang itinayo hindi sa semento at bakal, kundi sa pinakamatibay na pundasyon sa lahat, ang tiwala.